Good morning. Good morning. Muli tayo nagpupuri at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na lagi nang binibigay sa atin para mapag-aralan po ang kanyang salita. Salamat din sa kalusugan na kanya pong binibigay sa bawat sa atin. Sapagkat kung tayo po ay may karamdaman, ay mahirapan talaga tayo na una pumunta dito at pakinggan, ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya ang ating pong presensya, ang inyong presensya, ang pagkakataon po na ibahagi ang salita ng Diyos, ito po ay biyaya na buwan sa Panginoon. Kaya ito ay isa sa mga dahilan kung bakit dapat natin siya sambahin, purihin, pasalamatan din po bago ito. Sa ating pong magpapatuloy, buksan natin po ang ating mga Bibles sa Proverbs chapter 11, verse 30. Proverbs 11, verse 30. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, ready? Begin. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng karunungan, ngayon po umagang ito ay hinihingi namin ang inyong pong pangunguna at pagtuturo sa aming pag-aaral ng inyong pong salita. Tunay po na hindi kami karapat-dapat ni basahin ito at pag-aralan, pero salamat sa napakayamang biyaya mo at awa sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon para ito, Panginoon, ay aming mabasa, aming mapag-aralan at gawing bahagi ng aming pong buhay. Kaya, Panginoon, mag-usap ka sa amin ngayon kung umaga ito. Sapagkat lang ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilalagay po ba ang batang ito? Nakita niyo na yung batang yan, nabalitaan niyo naman siya. Okay. Ang batang ito, pangalan niya ay si Nishi Ogalle. At ang batang ito ay nakatira sa UK, sa Manchester. At ang dahilan kung bakit may hawak na trophy ang batang ito ay dahil sa nanalo siya sa isang paligsahan. Ito po ay siya Sri Lankan na nag-migrate sa UK. No? Ang kanyang tatay, ang pangalan ay si Nilanga Ogalle at yung kanyang nanay ay si Shiromi Jayasinghe. Itong tatay niya, ito ay IT security at saka vice president ng Barclays Bank. Ito naman kanyang nanay, ang trabaho ay isang accountant. Okay. Saan nanalo itong si Nishi? Sa isang paligsahan sa UK na ang tawag ay Britain Brightest Child. Kumbaga, ang pinakamatalinong bata sa Britain, no? O sa Great Britain. At siya ang tinanghal na pinakamatalino, and she was 13 years old then. No? Nangyari ito noong March 3, 2019. Bakit ito nabalita? Sapagkat may kakaiba sa IQ ng batang ito. No? Ayon po sa Mensa, the High IQ Society, ito po isang agency na naghahanap sila ng mga genius. No? Kaya pagka tumawag sa inyo ang Mensa, ibig sabihin genius kayo. Huwag kayong papalang. Kasi i-develop pa nila kayo. No? Pero ito isang agency sa UK na yun nga, naghahanap sila ng mga genius para lalo pa nilang i-enhance yung kanilang gift. No? Ayon sa Mensa agency, ang average person daw, ang kanyang IQ, no? Pagka nagbibigay sila ng IQ test, pag nag-take ka daw ng IQ test, ang average person daw, ang kanyang IQ ay from 70 to 130. Kaya kung halimbawa 75 ang IQ nyo, huwag kayong masyadong malungkot. Average yan. Normal yan. No? Maraming tao ang ganyan. No? Hanggang 130 ang range. Pag nag-140 daw ang iyong IQ, ang tawag sa iyo ay high IQ. Matalino ka. No? Pero, pag nag-160 daw ang iyong IQ, ang tawag sa iyo ay genius. Ito ang nakakamagay. Si Albert Einstein, kilala niyo mo siya? Bagamat nung siya ay nabuhay, ay wala pang mga IQ test. Pero based sa mga experts,
nung kanilang pinag-aralan yung mga contributions, no? Yung mga discoveries ni Albert Einstein, na realize nila, na conclude nila na ang IQ ni Albert Einstein ay 160. Okay, so genius siya. Pero ito nakakabilib. Itong si Nishi, ang IQ niya, nung 10 years old siya, sabi niya sa mama niya, can I take an exam or an IQ test from Misha? 10 years old siya, 13 siya dito. No? Ngayon ay 19 na siguro siya. 19 years old. Nung nag-take siya, nag 10 years old, no? Ang kanyang IQ ay 160. Kaya nabalita itong batang ito. Kasi nakita nila na ang IQ niya ay mas mataas pa kaysa kay Albert Einstein. Kaya nung lumaban siya, no, sa quiz bee, okay, ang tawag nga sa kanya ay walking calculator. Yun sabi mo, kahit anong ipasolve sa kanya, masasabi agad niya yung sagot. No? Kaya nung nanalo siya, tuwa yung kanyang parents, for sure, kung may anak tayong ganito, no, talagang papalakpak talaga tayo, tuwa tayo, and we are all very proud of this child. Diba? At yung buong nakapanood kay Nishi that day ay palakpakan talaga. At nung ito ay pinost sa social media, ang daming bumati, ang daming humanga, no? At ang daming na-inspire, no? Kasi 13 years old siya, ay yun yung na-discover na genius pala siya. Alam niyo po ba mga kapatid, sa umagang ito, based to sa ating binasang talata, may isang gawain na dapat, na kung ito'y ating gagawin, tayo rin ay makakategorize as wise, no? Matalino. Hindi natin kailangan magkaroon ng 160, no, na IQ para tayo ay itanghal na wise. No? Itong gawain ito ay posible na hindi ito ma-recognize ng marami, katulad ni Nishi. Hindi ito malaman, no? Hindi ka mabigyan ng award, hindi ka palakpakan. Pero ito ang ating nakita at pag-aaralan ngayon, ating pag-aaral ngayong bagay ito. Na pag ginawa mo itong gawain ito, kita ka ng Diyos. At pagka ginawa mo itong bagay na ito, nakita ka ng Panginoon, ito ang nakalagay sa salita niya. Sa Luke chapter 15, verses 7 and 10. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Then, In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So dito of course, paano magre-repent ang isang tao kung may magsasabi? Di ba? Paano babalik ang isang makasalanan sa Diyos? Manunumbalik? Kung meron, magsishare sa kanya. No, alam niyo po, lahat ng nanumbalik sa Panginoon, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, may ginamit ang Diyos na magbabahagi. May ginamit ang Panginoon na magsishare ng gospel. Di mo ba? Alalahanin niyo, sino bang mga nag-share sa inyo? Di ba? Dito, ang sabi niya, pagka may bumalik daw sa Panginoon, may nagsisi ng kanyang kasalanan. No? Tumanggap kay Jesus bilang saling tagapagligtas. Ano mangyayari sa langit? May rejoicing, may piyestahan. Di ba? Kaya noong December 23, 1983, I was 11 years old. Nung tinanggap ko ang Panginoon, bilang sarili kong tagapagligtas, nagkagulo sa langit. Why? Is what a sinner repented. Yun yung tinanggap ko ang Panginoon. At ganun din po nangyari sa inyo. Nung isinuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon, nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili tagapagligtas, nagkagulo sa langit. Hindi nag-away, kundi nagkagulo doon dahil tuwang-tuwa sila. At alam niyo, gaya ng sabi ko kanina, hindi lamang dahil sa may bumalik,
na numbalik sa Panginoon, kundi merong tao na nag-aakay sa kanya, nagbahagi. Parang ganito, no? Halimbawa, nawala yung cellphone. Napakamahal mong cellphone. Di ba, i-announce mo sa social media. Meron po bang nakakita? No? O kung may nakakita sa inyo ng ganitong cellphone, pakibigay lang sa akin sa ganitong address. Di ba pagka may nakakita, binalik sa'yo, tuwang-tuwa ka dahil bumalik yung cellphone. Pero matutuwa ka dito sa nakakita. Doon sa naghanap. In fact, yung iba ka binibigyan pa ng na pabuya. No? Kasi, ibinalik sa'yo. Eh kung sa iba-iba yun, pagka maganda yung iyong cellphone, lalo na yung pag-latest, hindi na yun iba. So dito, gusto ko pong makita natin mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga ay isang gawain na pagka ginawa mo yun, you will be declared wise. No? Hindi ng mga tao. No? Hindi ng isang grupo o isang agency. But it's God who will declare you wise. Ngayong taong ito po ang ating pinag-uusapan. No? Together, waiting, working, and winning souls. So pinag-aralan na natin nung first Sunday, yung together, then waiting, working, and ngayon, winning souls. At ang gusto kong makita natin, mangyari sa atin, ngayong taong ito, we will always do things together. Sama-sama po tayo. Walang iwanan, no? Walang kanya-kanya, no? Sama-sama po tayo. Sapagkat, kaya niya po, ngayong month na ito, let us be together. Sapagkat we can do better together. No? Then, while we are waiting, no, God is doing something to each one of us. Okay? And then, last Sunday, pinag-usapan natin, the tip that works. No? Pagka tayo po ay naglingkod sa Panginoon, mga kapatid, sama-sama tayo. No? Siguraduhin natin na may kasama tayo sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. No? Huwag tayong gagawa ng isang bagay na tayo lang ang nakakaalam. Kasi mababurn out po tayo, no, ma-depress tayo, mapofrustrate po tayo. Kailangan natin ng kasama. No? At hindi lang sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kahit sa work mo, no? Kahit sa pag-aaral natin, no? Kahit ano mang ginagawa natin, importante na meron tayong kasama. Di po ba? Lalo na pagka meron tayong pinupurso na isang bagay, kailangan natin ng kasama. No? Kasi yun ang nagbibigay sa atin ng energy. No? At sila din binibigyan din natin ng energy. Okay? Napansin nyo ba? Kung halimbawa, maglalakad kayo ng 1 kilometro, iba pakiramdam pagka ikaw lang mag-isa maglalakad ng 1 kilometer. Kaysa yung 2 kayo, 3 kayo, o 5 kayo. Kahit na nagdalan-dalan kayo nun, hindi nyo namamalayan. Naka 1 kilometro na pala. Di po ba? Iba yung energy pagka magkakasama tayo mga. Kaya, every time we serve the Lord, kailangan team tayo. Kailangan sama-sama po tayo. Ngayon po umaga, ang nais ko pong pag-usapan natin, no, ito po, pagka ginawa natin, no, lalo na kung sama-sama tayo, the Lord will declare us wise. Katulad po ng ating pong binasa na talata. Kabagan po ng ating mensahe, let us win souls together. No, let us win souls together. Ano bang ibig sabihin ng win souls? No? Para bang tataya ka? No? Tataya na yung isa ka, tapos papapanalunan mo. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng winning souls ay manghikayat ng kaluluwa. At sa context po dito, sa Proverbs chapter 11, no, na sinulat po ni King Solomon, ang context po nito, noong panahon nila, ay talamak ang kasamaan. No? Siguro sabihin natin, Pastor, hanggang ngayon. No? Totoo yun. No? In fact, palala ang wickedness. No? Sa panahon natin po ngayon, talagang hindi na nahihiya. No? Dati, ang mga nakawan, ang mga patayan, sa gabi lang. No? At saka sa mga tagong lugar. Pero ngayon, no? Umaga pa lang. Di ba? At saka harap-harapan talagang gagawin ka ng masama. Ganun ka, lala.
kasamaan ngayon. No? Kaya kung atin pong susuriin ito, this verse is also relevant in our time today. No? So dito, makikita po natin na dinidiscuss ni King Solomon kung ano ang kung ano dapat maging buhay ng isang marunong na tao at saka yung hindi marunong. Kung babasahin niyo ang Book of Proverbs, meron kayong conjunction. Ano ba ibig sabihin ng conjunction? Yung tagadugtong ng sentence. Dalawa. And at saka but. No? Pagka and, ang ibig sabihin, sa isang sentence, may salitang and. Ang ibig sabihin nun, pareho na ang level yun. Katulad nito, itong talata na ating binasa. No? Sabi dito, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Okay? So, ibig sabihin, magka-level sila. Dito naman sa verse 18, ang nakalagay dito, the wicked man earns deceptive wages, but he who sows righteousness reaps a sure reward. Pag ginamit na yung word na but, ang ibig sabihin, magkaibang direction. No? Magkaibang direction naman ang dinidiscuss. Yan ang mapapansin nyo sa Book of Proverbs. Bakit ito sinulat ni King Solomon? Para paalalahanan tayo kung ano yung dapat na mahalaga na gawin natin. Si King Solomon, mga kapatid, ito po ay anak ni King David. At ito ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Ang sabi dito sa 1 Kings chapter 4, verse 29-31, God gave Solomon wisdom and very great insight. Okay? And a breadth of understanding as measureless as the sand of the seashore. May tatalino pa ba dyan? Ang lupit ng kanyang wisdom. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of the people of the East and greater than all the wisdom of Egypt. Okay? So from East to West, walang tumatalo sa kanyang karunungan. Kasi yung Egypt, nasa west side niya ng Israel. Yung East, yun yung Babylon. Okay? Yung Iraq. Ngayon. Okay? And then, he was wiser than anyone else, including Ethan, the Ezrahite, wiser than Heman, Calcol, and Darda, the sons of Mahol. And his fame spread to all the surrounding nations. So, sino ba yung kilala niyong napakatalino ngayon? Kung yun ay nabubuhay ng panahon ni Solomon, mas matalino mas si Solomon doon sa pinakamatalino tao. Ganun katindi ang kanyang katalinuhan. At sabi pa niya, he spoke 3,000 proverbs. Yung proverbs, mga kasabihan, ito. Okay, 3,000. And his song numbered 8,005. So katulad siya ni King David, songwriter din. No? Singer din. Imagine, ang na-compose niya, 1,005 songs. Okay? And then, he spoke about plant life from the cedar of Lebanon to the hyssop that grows out of walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fish. From all nations, people came to listen to Solomon's wisdom, sent by all the kings of the world who had heard of his wisdom. Grabe, no? Talagang dinadayo siya ng mga tao just to listen to him. Nagtatravel talaga. Buti kung may mga aeroplano na. Walang mga aeroplano pa. Camels, horses, transportation. Pero imagine, narinig nila, may matalinong tao dito. Siguro nabubuhay si Solomon ngayon. Pupunta ako. Tatanungin ko kung dapat ba na simulan ng impeachment or hindi ba? Didibati pa sila hanggang ngayon eh. Ano ba yung fourth week? Anong ibig sabihin talaga no? Okay? So, for sure, may sagot na si Solomon. Okay? Pero ganito siya katalino. Pero, ang nakakalungkot, sa kabila ng katalinuhan, ng kamangha-manghang intelligence ni Solomon, ito sa palagay ko, ang IQ nito, mga 400. Talagang sagad talaga. Nagkasala siya ng malala. Ito ang kanyang kasalanan.
King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Grabe, no? Meron siyang 700 legal wives. At meron 300 concubines. Diba? So, 1,000 yun. Sabi ko nga, paano 365 days lang sa isang taon? Ano? So, 3 years ka bago ka ma-schedule. Bago ka mapuntahan. Ano? After 3 years, kasi kung 1,000. Diba? So, hindi ko alam kung paano ginawa ito. No? Pero, ito ang sabi, no? Ito ang nangyari kay King Solomon. Ito yung, sa kabila ng katalinuhan niya, siya ay bumagsak. No? At ang sabi dito, yung mga sinabi ng Panginoon na huwag niyong magiging asawa, yun ang pinakasalan, no? Ni Solomon. Bakit pinagbabawal ng Panginoon yun? Sapagkat, ang sabi niya, dito sa verse 2, because they will surely turn your hearts after their gods. Anong ibig sabihin nun? Hihikayatin, hihilahin ka ng mga yan na sambahin yung kanilang mga Diyos. No? Hihilahin ka nila papalayo sa akin. At yun nga ang nangyari sa verse 3. No? His wives led him astray. Naligaw nga na landas si King Solomon. Ang sabi pa dito, as Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. Nakakalungkot, ano? Napakatalino niya, pero mahina siya sa babae. Di ba? Yun ang hindi niya malusutan. In fact, ganun din ang problema ni David. Alam niyo ba? Si David, nanalo siya sa lahat ng gera. Walang tumalo sa kanya, except for Bathsheba. Doon siya bumagsak, doon siya nagkasa. Diba? So, mga kapatid, ito ang nangyari kay King Solomon. Kung gaano siya kagaling, gaano din siya karupok o tahimik. Ngunit, salamat sa Panginoon sapagkat sa huling panahon ng buhay niya, sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14, ito po ang kanyang realization. No? Bago siya mamatay, ito ang kanyang na-realize. Basahin na po natin. Ready? Begin. Now all that is murder. Here is the conclusion of the heart. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So ito yung naging conclusion. After na ma-experience niya yung highs and lows ng kanyang buhay, ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, before he died, ito ang kanyang conclusion. Ang whole duty of men is to fear God and keep His commandments. Buti, nagtumino siya sa huling panahon ng buhay. So, ito po si King Solomon, ang sumulat nitong ating pag-aaralan ngayon. No? Ito po ay mga realizations niya sa buhay niya. Ang sabi niya, balikan natin, the fruit of the righteous is tree of life, and he who wins souls is wise. Okay? So, meron tayong tatlong pakikitang mahalaga na leksyon. Buhat po sa talatang ito. Tungkol sa paghihikayat natin ng kaluluwa. Okay? Ang una, the participants in winning souls. Sino yung pwedeng sumali? No? Or sumama? Sino yung mga dapat
manghikayat ng kaluluwa. Okay? Yung mga kaluluwa dito, hindi yung mga patay na. Hindi yung mga espiritu. Hindi, ito yung mga tao. Pag sinabing soul, dito, ang ibig sabihin, living soul. No? Yung mga tao. Okay. Sino yung mga karapat-dapat? Balikan natin ito, Proverbs 11:30. Ang sabi niya, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. So may dalawang description dito, no, kung sino ang dapat kasalin, no, sa panghihikayat sa mga kaluluwa. Okay. Ang una, na gusto kong tingnan natin, yung salitang righteous. Yung mga righteous, yung mga matuwid. So siguro, pagka tinignan natin yung salitang matuwid, ay hindi ako kasali dyan. No? Walang makakasali dyan. Kasi ang sabi po ng Romans chapter 3, verse 10, basahin niya po natin, ready, begin. As it is written, there is no one righteous, not even one. Okay? Sabi niya, Apostol Pablo, walang matuwid. Wala kahit isa. At totoo yun. Di po ba? Wala ditong makakapagsabi sa atin na, ako, pastor. Wala akong witness. Wala kang may accuse sa akin. Kahit lagyan mo ng CCTV yung bahay ko, no? Lagyan mo ng CCTV yung mga damit ko, yung sasakyan ko. Wala akong makikita na kalokohang ginagawa ko. Wala siguro na. Wala siguro maglalakas ng loob na magsabi ng gano'n. Sapagkat tayo pong lahat, meron tayong mga tinatago sa ating puno. Sabi ng ng talatang ito, walang matuwid, wala kahit isa. So, ang ibig sabihin, hindi tayo pwede panghikayat, no? Na kaluluwa. Kasi kung walang matuwid, wala kahit isa. Diba? Paano natin mayakap ito sa buhay natin? How can we be wise? Diba? So, tingnan pa natin, kailangan natin maging matuwid. No? Kailangan huwag tayong manatiling hindi matuwid. Sapagkat nasabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites. So ito yung mga tao na hindi pupunta sa langit, yung mga unrighteous. No? At ito pang mga kasalanan ito. Kaya dapat maging righteous tayo. Kasi kung mananatili tayong unrighteous, wala tayong pag-asa sa mundo. Walang kwenta itong pinaggagawa natin. Nag-aaksaya tayo ng oras. Naglolokohan lang tayo. Di mo ba? Pero salamat sa Panginoon. Sa kabila ng ganitong kalagayan natin, that we are unrighteous, no? We cannot be righteous, no, by our own strength and wisdom. God gave us that. Binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon, ng chance ng Panginoon na maging matuwid. At paano yun? Ang sabi sa Romans chapter 4, verses 1 to 5. Sabi dyan, what then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to his as righteousness. Okay? So si Abraham, no? Nung sumampalataya siya sa Diyos, it was credited as righteousness. Naging matuwid siya sa kanyang pagsampalataya. So dito makikita natin mga kapatid, na hindi sa paggawa natin ng mabuti, although dapat gumawa tayo ng mabuti, pero kung iniisip natin magiging matuwid tayo sa paggawa natin ng mabuti, hindi tayo magiging matuwid. Si Abraham, no, naging matuwid siya nung sumampalataya siya sa Diyos. Siguro, sabihin natin, napakasimple lang naman pala ng ginawa ni Abraham. Hindi po simple yung ginawa niya yan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat, nung panahon niya, at dun sa lugar nila, ang daming Diyos na sinasamba. No? Hindi ito yung kinalakihan ng Diyos na sinasamba ni Abraham. No?
Iba-iba ang Diyos doon sa Babylon, doon sa Ur of the Chaldees. And when you choose a different God to believe in and to follow, may persecution na mangyayari. Parang sa panahon natin ngayon. Umatin ka dyan. Bakit dyan ka umatin? Ibig sabihin, kakalimutan mo na yung kinagis na natin. Lagi ko ito binabanggit. Sabi ng tatay ko, huwag na kayong pumunta sa ibang grupo. Kung ano yung grupo na kinagis na natin, sama-sama tayo. Kung pupunta tayo sa langit, sama-sama tayo. Kung pupunta tayo sa impyerno, sama-sama tayo. Sabi ko, natawa ako doon. Sabi ko gano'n. Kung pupunta ka tayo sa langit, okay na, pero sa impyerno, ay ibang usapan na yun. Pero ang point ng tatay ko doon, kung ano yung kinagisnan mo, doon ka na. Ganun ang nangyari kay Abraham. Ang kinagisnan nilang Diyos ay iba. Pero nung kinausap siya ng tunay na Diyos, he decided to believe this God. And yun nga. It was credited as righteousness to him. Kasi sa kabila ng mga persecutions na mangyayari, sa kabila ng mga rejections, mockery na mangyayari, he chose to believe in the true God. Kaya mga kapatid, para tayo ay maging matuwid, hindi natin kailangan magpakahirap, magpapawis para maging matuwid. Ang gagawin lang natin, sumampalataya sa Panginoon. Nasabi dito sa verse 4, now to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. Doon sa mga tao na sinisikap magpakabuti para maging matuwid, hindi gift yung ibibigay sa iyo ng blessing. Kundi yun ay bayan. Diba? At ganito mga kapatid, pagka ang basis ng ating righteousness ay base sa mga ginawa natin mabuti, mag-aaway-away tayo. Nagkakaproblema. At ang Panginoon ay magkakaproblema din sa atin. For example, ako, 10 ang ginawa kong mabuti. Kayo, 5 lang. Walang nakalampas sa akin. Tapos, pareho tayong i-bless ng Panginoon. Pareho yung blessing ng Panginoon sa atin. Sa tingin nyo, ano magiging pakiramdam ko? 10 ang nagawa ko, kayo, lahat, 5 lang. Magre-reklamo ako sa Diyos. No? At sasabihin ko na, Lord, unfair ka. Mas marami akong nagawang mabuti sa mga to. Sila konti lang. Pero bakit pare-pareho ang blessing? Bakit pare-pareho kami pupunta sa langit? Di ba? Nakuha niyo yung dito. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sumampalataya ka lang sa Kanya. And you will be righteous sa Kanyang harapan. Bakit pagsampalataya? Because all of us can believe on the Lord. Diba? Kung sa pamagitan ng mabubuting gawa, tayo magiging righteous, hindi lahat tayo ay kayang gumawa ng mabuti. Di ba? Pero yung pagsampalataya sa Panginoon, lahat ay meron tayong kaya. Kaya ang basis ng righteousness natin ay yung pagsampalataya sa Panginoon. Ako niyo po. Fair ang Panginoon. Diba? At salamat sa Diyos sapagkat yun ang kanyang ginawa. Kasi yung ibang mga Diyos-Diyosan during that time, kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo magpenitensya. No? Para tanggapin kang righteous. Pero Panginoon, you only have to believe. You only have to follow Him sa kanyang mga utos. So, makita natin dito sa 2 Corinthians chapter 5, 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Yung Him dyan, that is the Lord Jesus Christ. So sa panahon natin ngayon, okay, nung panahon ni Abraham, wala pa naman doon si Jesus eh. I mean, hindi pa siya naging tao at namatay sa krus. Kaya noon, pagka kinausap ka ng Panginoon and you believe and you follow Him, yun, save ka na. You are righteous basta sumampalataya ka sa buhay na Diyos. Ngayon, kumbaga mas
clearer. No? Ang Panginoong Jesucristo, nung siya pumunta dito sa lupa, dahil po sa tindi ng kasalanan natin, kailangan may magbayad. Hindi tayo pwedeng magbayad kasi makasalanan rin tayo. Kasi kung tayo magbabayad, ibig sabihin, mamamatay tayo. Di po ba? So, kailangan na magbabayad ay yung walang kasalanan. Ang magbabayad ay yung matuwid. So, nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito, lahat ng kasalanan natin ay binigay sa Panginoong Jesucristo. At siya ay namatay. At nung sumigaw siya ng "It is finished", ang ibig sabihin, kung sasampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, then we might become the righteousness of God. We will become the righteousness of God. We will receive this righteousness. We will be righteous. So, ganito po ang dapat na mag-iiti sa isip natin. Pag sinabi ikaw ba ay righteous? Yes, I am righteous. Not because of my good works. I am righteous because of Jesus Christ. Okay? In that way, walang magyayabang. Walang magsasabi sa atin, "Oh, talaga? Matuwid kang tao? Eh, nakita ko kanina. Nakasabay kita sa kalye, nakita ko, may sinigawan ka doon." So, salamat sa Diyos na ang basis ng ating righteousness ay sa Panginoong Jesucristo, hindi sa ating mga gawa. Dahil kung sa ating mga gawa, bagsak po tayo. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Righteous. So, sino yung makakapag-soul win? No? Sino yung participant? Those righteous people. Sino yung mga righteous people? Those who believe on the Lord Jesus Christ. Ngayong umaga, tinanggap mo ba si Jesus bilang sarili mo? If yes, then you are righteous. Pero kung hindi mo pa siya tinatanggap, I'm sorry to say this, but we are unrighteous. And when we are unrighteous, God's wrath is in us. Mapaparusahan tayo, hindi tayo pupunta sa langit. Okay? Nakuha niyo po ako. So, yun po ang una. Right? So, tayong lahat, kung tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, we are participants. No? We can participate. Pwede tayong magbahagi ng salita ng Diyos na mabuting balita. Pwede tayong maghikayat ng mga kaluluwa, no? Na sila ay manumbalik na sa Panginoon. Okay? So, una yung righteous. Pangalawa, yung wise. Sino naman yung mga wise? Okay? Ito ba yung ang IQ ay 160? No? Sino yung wise? Sa Bible, maaaring sa mundo, yun ang mga wise. No? Yung 100 lagi sa exam, no? Yung laging mataas ang grades, no? Yung mga summa cum laude, top notch yan. Marami yun ang standard ng mundo ito. Pero, salamat sa Diyos, sapagkat binigyan tayo ng pamantayan from the Bible. Who are the wise people? Okay. Una, nasabi sa Matthew chapter 7, verses 24 to 25. Basahin po natin. Ready? Begin. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. So, ang marunong daw na tao ay yung nakikinig at gumagawa ng salita ng Panginoon. Okay? Kasi pagka pinapakinggan, may tendency kasi magaling kang pakinig. No? Marami kang alam. Hindi ka pa rin wise doon. No? Hindi ka pa rin masasabing wise. Magiging marunong ka lang pagka alam mo yung Word of God at then ginagawa mo siya. Ina-apply mo siya. Na kahit tulad ka ng isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pagdating ng bagyo, hindi nabubuwag, hindi nawawasak. Kaya ganun pala ang mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. If we always listen and follow God's word, we are wise. Na pagdating sa pagsubok ng buhay, pagdating ng bagyo ng buhay, hindi ka bibigay.
Di ba? Hindi ka masisiraan ng loob. Magpapatuloy ka. No? Bumagsak ka man, tatayo ka ulit. Hindi yung pagbagsak mo, ay total. Nandito na ako, nakahiga na ako, hindi na ako babangon. Abnormal yung ganun, di ba? Nasubukan nyo na ba yun? Or subukan nyo? No? Nadapa kayo, tapos nadapa na ako mga isang oras muna ako dito. Di ba? Pagtatawanan siguro kayo, or matatarantat siguro yung mga tao na, ano nangyari? Kasi, ang mga taong nadadapa, bumabangon agad. Yung mga taong matatatag, no, malalakas, pag nadapa yun, babangon agad yun. Pero yung mga tao may sakit, may kapansaan, pag natumba yun, makabangon man yun, matagal, o kaya kailangan na alala. Mga kapatid, ngayon umaga, gusto ko po makita natin ito, pag tinanggap natin si Jesus bilang sarili ng Panginoon, He will make us strong. Pagka in-apply natin sa buhay natin, itong mga salita niya, natin pong naririnig. Pagdating ng bagyo, hindi dito sinabi na wala nang bagyong darating. Hindi niya sinabi, may bagyong darating. Normal po ang mga bagyo. At alam natin dito sa Pilipinas, na ang bagyo hindi lang signal number 1. Diba? At ang bagyo, kahit pigilan mo yan, hindi mo yan mapipigilan. Hindi mo pwedeng iset na pwede bang number 1 hanggang number 2 lang sa Pilipinas. Ngayon, hanggang number 8, di ba? Kakaiba. Pero sabi dito, pag may dumating na bagyo sa'yo na signal number 5, kung ikaw ay laging nakikinig at ginagawa mo yung Word of God, you are a wise person. Pag dumating ang bagyo, hindi ka masisira. Hindi ka magbubuwa. And as I've said, bumagsak ka man, makakatayo ka. Makakatayo ka. Makakabawi ka. Bakit? Sapagkat papalakasin ka, tutulungan ka, gagabayan ka ng ating buhay. Ngayong umaga, are you wise? Sasabi niyo ba na marunong kayo? Napakaganda ng pamantayan ng wise person sa Panginoon. Yung mga nakikinig at gumagawa. Lahat tayo gano'n. Lahat tayo kayang gawin yun. Makinig at gumawa. Di po ba? At kung sakaling hindi natin gawin, alam niyo ba, nasabi ng Panginoon, the Lord will help you. The Lord will help you to do His will. So, wala na tayong ibang choice, kundi sumunod sa Panginoon. Ito naman ay para sa ating kapakinabangan din, di ba? At yung hindi pagsunod sa Kanya, hindi pakikinig sa Kanya, kalugihan niya. Okay? So, ito po ang gusto ko makita natin. Sino ang mga participants sa mag-aakay ng salita ng Diyos? Sino yung dapat mag-aakay ng salita ng Diyos? Ang mag-aakay ng kaluluwa, no? Yung mga righteous at saka yung mga wise. Ibig sabihin, tayo yun. Lahat ng ang righteous, yung mga tumanggap sa Panginoon, ang mga wise, yung nakikinig at gumagawa. Kasi ganito mga kapatid, wala kang pwedeng i-share na good news kung ikaw hindi mo pa natanggap yun. Kung hindi mo alam yung good news. Kung hindi mo siya na-experience. Wala kang pwedeng i-share. Diba? At kung hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon, wala kang pwedeng i-encourage yung tao na, uy, sumunod ka sa utos ng Panginoon. Wala kang pwedeng masabihan, wala kang karapatan. Wala tayong karapatan. Dahil tayo mismo, sumusuway. Di po ba? Kaya ang dapat lang na manghikayat ng kaluluwa na bumalik sa Diyos ay yung mga tao na naranasan ang kaligtasan ng Panginoon at yun nga, narinig ang kanya salita, ito ay kanyang sinusunod. So kung ikaw yun, tingin sa iyo ng Panginoon, you are wise. And you are, or you can participate sa soul winning. Okay? So later on makikita natin, kailangan natin mag-soul winning. So ang pangalawa, ito, sabi dito, pansinin niyo itong phrase na, and he who wins souls. Okay? So kanina, tinignan natin yung participants
righteous at saka wise. Ngayon, nasunod na titingnan natin na katotohanan or lesson ay yung he who wins souls. No? Siya na nanghihikayat ng kaluluwa. Ang pangalawa na gusto kong makita natin, the practice of winning souls. No? Paano ito gawin? Paano manghikayat? No? Paano manghikayat ng kaluluwa? Alam niyo po, ito ang madalas struggle natin. No? Yung mag-share, sabi ng mabuting balita sa mga kakilala natin, sa mga nangangailangan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang to win or win souls? Ang una, gusto kong makita natin dito. Pagka ginamit yung salitang win, anong inyong naisip? When you win something or something. Ano yung pinagdaanan mo doon? Madali. Mahirap. Lahat ng ang ibig sabihin ng win, ibig sabihin na pagtagumpayan mo siya sa kabila ng mga labanan na pinagdaanan. So, totoo po na mahirap to win souls. No? Talagang yung mga fears mo, kailangan mo i-overcome. Diba? Yung mga sasabihin ng iba, kailangan hindi mo pansinin yun. Okay? At ang pangatlo, dapat makita mo yung need nung pagsasabihan mo. Kasi kung hindi mo nakikita kailangan niya, hindi mo yun ibibigay. Hanggat hindi mo nakikita yung tao na may sakit, tapos ikaw, nasa iyo ang gamot. No? Kasi hindi mo, kumbaga hindi ka kumbinsadong may sakit yan, hindi mo ibibigay. Di po ba? Pero, pag nakita mo may sakit siya, at nasa sa iyo yung gamot, ibibigay mo ulit yun para gumaling. Po ba? Dito, ano ba yung ibig sabihin ng win dyan? Okay? Sa Hebrew word, no? Ang English equivalent po ng salitang win ay to capture, no? To catch, to take care, to nurture, to strengthen. Okay? So pag nanghikayat ka pala ng kaluluwa, parang manghuhuli ka, huhulihin mo siya. Di ba? At sa inyo, meron ba dito na magaling manghuli? Manghuli ng gagamba? Ano? Di ba, minsan may mga tao na struggle talaga, kailangan mo mag-prepare. Kung gusto mo na makahuli ka talaga, mahuli ng isda. Di ba? So ito daw ang ibig sabihin itong tuwing dito. You capture, you catch. Ito pa ang maganda. You take care, you nurture, you strengthen. Once you catch them, ingatan mo sila. No? Alagaan mo sila. Palakasin mo sila. Nakapanood na ba kayo dun sa US? Yung nangangawil, pagkakawil nila, pinapakawalan nila ulit. Yung parang ano lang, parang una, competition sa isang ilog, makakawil sila. Kung sinong mauna na makakawin, panalo. Pero hindi mo siya pwedeng uuwi. Hindi mo siya pwedeng lutuin. Pagkakawin mo, makakawalan ulit. Meron pang isa na competition, kung sinong may pinakamabigat na timbang na mahuli, siya ang panalo. Pero hindi mo pwedeng iuwi. Ibabalik mo. Sa ating pong paghihikayat sa mga kaluluwa, hindi pwedeng tumanggap sila sa Panginoon, pababayaan na lang natin sila, bahala na kayo sa sarili. Hindi po. We need to take care of them. We need to nurture them. We need to strengthen them. In Christian term, we need to disciple them. Okay? Once na isang tao, tinanggap niya si Jesus bilang sarili tagapagligtas. Tandaan niyo ito, hindi yung religion, no, kundi si Jesus ang tinanggap. Okay? You have to disciple. I-follow up natin. Panalangin natin, alagaan po natin. That's how you win souls. Yan ang practice. Ganyan dapat ang gagawin natin. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, kung halimbawa bigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon to share the Word of God, and they accept it, no? Tinanggap nila. Sana ang thinking nyo ay
kailangan ko alagaan. Kung sakaling hindi mo kaya, pwede kang humingi ng tulong. Okay? Tawagin niyo si Brother Toti. Toti, may na-share ako tungkol sa Panginoon. Kaya lang, hindi ko alam kung ano sunod na gagawin. No? Tanungin si Brother Toti, bakit ba ako tulungan? Sabihin ni Brother Toti, hindi ko rin alam. Tanungin natin si Brother JJ. Kaya ang ibig ko sabihin, let's make a way to help. Kung hindi mo kaya, hindi ka na tulong. Okay? Hindi yung, wala. Sige, bahala ka na. Bahala ka na kung anong gusto mo. O umatid ka sa, kung gusto mo saan umatid. Hindi po. Parang ganito yan. Sa isang nanay, nanganak siya, nung may panganak niya yung bata, bahala ka na. Saka ka na lang, bahala ka na magpalaki sa sarili mo. Walang ganon. Di ba? Aalagaan mo yun. Kahit first time mong maging nanay, kahit wala kang training na maging nanay, talagang kakaririn mo yun. Anak mo yun. Naalala ko nung pinanganak si Jen, ayoko talaga nagbubuhat ng baby. Lalo na bagong anak. So nandun din ako sa delivery room, may hawak akong camera. So nung finally, tinaas na si Jen, hindi ko alam anong gagawin ko eh. Sabi nung doktora, sir, nakunan nila ba? Hindi namin pwedeng matagal na nakataas na yan. Mga 5 seconds lang, tapos dinala na siya sa Kaya yung unang pictures ni Jen, nakahiga na siya sa doon sa bed kung saan siya nililinis. Kasi nung pag-angat na gano'n, nagtulala ako. Sabi ko, wow, ito na yung anak ko. Tapos, nung malinisan niya, pinapabuhat sa akin. Gusto ko sana tumanggi. Parang, hindi po ako, gusto ko sana sabihin na, hindi po ako sanay. Kaya nang naisip ko, anak ko to. Alam ka naman tangin ako pang ito. At yung pag-aalaga ng bata, yung paglilinis, alam nga nang iaasa ko pa, kaya sinabi ko sa sarili ko, kakarinig ko. Kasi anak ko, aalaga, di ba ba? Ganun dapat. Yun ang ibig sabihin ng tuwing. You have to catch, you have to take care, you have to nurture, you have to sleep. Kung tutusin mga kapatid, alam na natin ito eh. Kasi nagagawa na natin ito sa ating mga anak. Marahil may mga kapatid dito na pinag-alaga ng kanyang kapatid. Alam natin kung paano mag-alaga. So nawa, sa ating pag-share ng gospel, once na tumagal sila sa Panginoon, parang pinanganak sila ulit. Kaya nga yung word na born again, sa John chapter 3 verse 3. Ibig sabihin, sanggol sila ulit. And you have to take care of it. That is winning souls. And then, sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 19, basahin po na natin, ready? Begin. Come, follow me, Jesus said, and I will make you out of fishers of men. Okay, so dito, yung fishers of men, ang gusto ko sabihin dito ng Panginoong Kristo, yung tinawag niya yung kanyang unang mga apostol, I will make you catcher of men, or fishers of men. Maghuhuli tayo ng mga tao, ng mga kaluluwa. Yung mga kaluluwa na, mamaya makikita natin anong klaseng kaluluwa yung huhulihin natin. Okay? So, even the Lord Jesus Christ did it. So, tayo rin, dapat ganoon din ang atin gawin. So, souls, tignan natin itong souls. Nakita natin yung win. Ano yung mga kaluluwa na dapat maghulihin? Yung souls dito, kung titingnan natin yung literal na meaning niya, ito daw po ay lost, bound to destruction. Ito yung mga naliligaw ng landas at ito yung mga mapapahamak. Nasabi sa Mark chapter 8 verse 36, basahin niya po natin. Ready? Begin. For what will it profit man if he gains the whole world and loses his own soul? So dito, ano ang mas mahalaga? Whole world or your soul? Alin ang mas mahalaga dito sa talata? Yung whole world or yung iyong soul?
yung kaluluwa mo, di ba? Kasi ang sabi dito, what will it profit a man if he gains the whole world? Anong mapapakinabangan mo kung mapasayo man ang buong mundo, pero yung kaluluwa mo, mapapahamak, maliligaw ng danas. So napakahalaga. Yan ang dahilan. Why we need to win souls. No? Sapagkat yung kaluluwa ay mas mahalaga pa sa kayamanan ng mundo ito. Okay? Kung meron kayong loved ones, no, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, imagine ninyo yung halaga ng kaluluwa. It's more than the riches of the world. Kaya para sa Panginoon, in the eyes of God, its souls are precious. Precious po ang mga kaluluwa natin. Kaya kailangan hulihin natin, no, panumbalikin natin sa Panginoon. Because without God, no, without believing on the Lord, lahat tayo po ay mapapahamak. When we are unrighteous, mapapahamak. At hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kahit anong gawin natin. Kahit mag-training tayo, magbasa tayo ng maraming libro, kahit patong-patong ang ating mga degrees, no, hindi natin paaayos ang buhay natin. Pero kung isusuko natin sa Panginoon ang buhay natin, doon magkakaroon tayo ng eternal life. At kung itong magandang balitang ito na natanggap natin, ay isi-share natin sa iba, magkakaroon din sila ng chance, katulad po natin. So yun po ang makikita natin dito. Ang Panginoong Jesucristo, nung punta siya dito sa Luke 9:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Yan ang dahilan, bakit siya pumunta dito? Bakit niya iniwanan yung glory sa langit? Kayo ba? Kung halimbawa, ang ganda ng bahay nyo, no? Ang ganda ng inyong bed, aircon, para may ligtas mo lang, makonvince mo lang yung isang tao na nakatira sa squatter. Willing ka ba na doon tumira for 33 years? Isang squatter area. Ang sabi ng Panginoon, ang Son of Man, wala siyang, kahit bato, wala siyang unan. Ibig sabihin, gano'n siya kahirap. No? Kahit bato na pwedeng iunan, wala siya. Diba? Pero sa langit, no, siya iniluluwalhati ng lahat. Mas pupunta siya doon sa na pwede namang hindi niya gawin. Pero yun ang ginawa. Mga kapatid, the Son of Man came to seek and to save the lost. Why? Sapagkat gano'n ka-importante ang kaluluwa ng mga tao. Ang kaluluwa natin. Kung importante ito sa mata ng Panginoon, dapat importante rin ito sa atin. Mas lalong dapat importante sa atin. Okay po? So, nakita natin, no, yung soul, no, ano yung soul na yun, yung mga lost, yun yung mga mapapahamak. Kaya kailangan tayo mag-participate, no? Kailangan tayo ma-involve sa soul winning. So, ang pangatlo na lesson na ating matututunan buhat po sa talatang ito, hindi lamang the participant, the practice, but thirdly, the product of soul winning. No? Ano magiging produkto? Ano mangyayari sa atin pagka nanghikayat tayo o nanghuli tayo ng mga kaluluwa para ibalik sa Panginoon? Okay. Sabi doon sa talata na ating binasa, a tree, the fruit of the righteous is a tree of life. Ano ba yung tree of life? No? Puno ng buhay. Okay? Puno ng buhay. So, tingnan po natin, sa panahon po natin ngayon, may mga app na, no, sa computer para makuha mo yung family tree mo. Diba? Sino dito nakakaalam kung saan sila kung saan sila galing talagang lahi? Meron na bang nakasubok sa inyo na i-trace ang inyong family tree? Sinubukan namin, no? Pero hindi pa kami nakakalabas ng ibang bansa. Parang yung mga na-trace pa lang namin ay hanggang sa lolo pa lang namin. Hindi ko alam kung galing kami sa ibang bansa. No? Pero sa apelyido pa lang kung taga-Pilipinas talaga ako. Taga-Batangas. Di ba? Pero ang ibig ko sabihin,
interesado tayo doon, di ba? Na malaman ang pinagmulan talaga nating lahi. Alam niyo po si Aga Mulak, no? Trinace nila yung kanilang lahi. German pala sila. Yung Mulak pala is from German word Molaker. No? Yun ang unang-una na pangalan ng Mulak. Molaker. No? So, ang dami nilang ginawa para matrace yung kanilang kalulunuan. Yung unang-una talaga. At yun yung nakita nila na German pala sila. Okay? So, kung titingnan natin yung ating family tree, yun ay family ng mga namatay na. Di ba? Family ng mga namatay na. Kung ikaw pala ay mag-share ng Word of God at tatanggap sa Panginoon yung siniran mo, your life will be like a tree of life. Ano yung ibig sabihin? Puno ng mga buhay. Binasa ko ano ibig sabihin ng tree of life dito. Meron akong nakita na nag-a-agree siya sa pag-win ng souls. Okay? Ang ibig palang sabihin ay ganito. Lahat ng mga binahagitan ng salita ng Panginoon, katulad dito, itong talatang ito, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Basahin mo natin. Ready? Begin. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Anong ibig sabihin ni Pablo? Ano po ang ibig sabihin ni Pablo dito? Nung sineran ko kayo ng gospel at tumanggap kayo sa Panginoon, I became your spiritual father. Nakuha niyo? So parang ako yung naging tatay mo. Kaya kung babae yung nag-share sa inyo, she became your spiritual mother. So sa family tree, one time, may pinakita sa akin yung nagdi-disciple sa akin na notebook. At doon sa notebook na yun, ang daming bilog at ang daming mga linya na dugtong-dugtong. Sabi ko, ano pong ibig sabihin ng bilog-bilog at guhit-guhit niya? Sabi niya, ganito yan. Ang nag-share sa akin ng gospel ay ito. Itong malaking bilog na ito. Tapos linya, tapos siya yung sunod na bilog. Ngayon, yung sunod na bilog, na ginuhita niya, ito naman yung sineran ko ng gospel. So, itong sineran ko ng gospel na tumanggap sa Panginoon, ang lolo niya, spiritually, yung nag-share sa akin. Nakuha niyo ako? Nasundan niyo ako? Parang family tree nga eh. Kumbaga, yung family tree natin, physical. Pero itong binabanggit dito ni Apostol Pablo, spiritual. Okay? So kayo, sino ba ang mga nag-share sa inyo ng gospel? Diba? Ngayon, naitanong nyo na ba kung sino ang nag-share ng gospel, dun sa nag-share sa inyo ng gospel? Tapos, sino na yung mga na-share nyo ng gospel? So, kung ititrace nyo yung family tree, ito yung tinatawag na tree of life. Kasi, pag dumating ang Panginoon, itong mga tumanggap sa Panginoon through you, at yung nag-share sa iyo ng Word of God na tinanggap mo, sama-sama tayo sa langit na mabubuhay, hindi lamang for life, but forever. At itong maganda, pagka ang buhay natin ay naging family tree, because we win souls. No? Sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So ganito po dapat ang proseso. Yung me doon ay si Paul, yung you doon ay si Timothy. Sabi niya, and the things you heard me say to you, Timothy, and then in the presence of many witnesses, entrust it to reliable people who will also be qualified to teach others also. So apat na generation, si Paul, si Timothy, reliable men, and those people who can teach others. So tayo po dapat mga kapatid, pag nag-share tayo ng gospel, pag-pray po natin na itong na-share natin, pag tinanggap niya ang Panginoon, i-train din natin siya kung paano mag-share din sa iba. Diba? Yun po ang ibig sabihin ng family tree, the tree of life. Alam nyo, ngayong umaga, hindi mo malalaman, hindi mo matitrace kung sino yung mga
tumanggap sa Panginoon through your ministry. Kasi may mga tao na ganito. Pwede ito yung sinishare mo, pero ito ang tumanggap yung nakikinig. Nakuha niyo ako? Siya yung tinamaan. No? At naikwento ko na ito sa inyo noon. No? Yung teacher ko sa Bible School, nag-share siya ng gospel, Bible study siya. Doon sa 5 mga tao, doon sa isang bahay. After 10 years, may lumapit sa kanya. Sabi niya, Pastor, kilala niyo ba ako? Hindi kita kilala. Pero alam niyo yung bahay na ito? Yes, alam ko yung bahay na yan. Nagbabible study ako dyan. Nandun ka ba? Doon ka ba nakatira? Opo, doon ako nakatira. Ba't hindi kita nakita? Nandun po ako sa kwarto. Nagtatago ako kasi mahihiyain ako. Pero nakikinig ako sa inyo. At alam niyo po ba, habang nagsishare kayo, nung sinabi niyo kailangan tanggapin si Jesus bilang silang tagapagligtas, in my room, wala mag-isa, wala nakakita. Tinanggap ko ang Panginoon. Talaga? No? Samantalang yung tinuturuan kong 5, walang parang walang tumalabiyag na sa kanila. Ang tagal kong sinishare. Tapos sabi niya, ano ka na ngayon? Sabi niya, ano na po ako, hindi ko na ako ng isang church. So, ang ibig ko sabihin, lahat ng sinishare natin ng Word of God, may mag-reject man yan o hindi. Later on, tatama yun. No? Later on, kikilos yun sa tao na mga nakarinig. At yung mga tao minsan na hindi mo inaakala o hindi mo pinuntirya na bahagi na, yun pala ang tinatama. Di po ba? Kaya mga kapatid, ganito po, sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa pagpunta natin sa langit, maraming sorpresa. At yun nga, sabi doon, kung ikaw ay soul winner, if you win souls, your life is like a tree of life. Parang ganito yan. Yan, tree of life. Pero bago ko tingnan niyo itong Daniel chapter 12 verse 3. Basahin niyo po ito. Basahin natin. Ready? Begin. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead men into righteousness like the stars forever and ever. So, mga kapatid, kung tayo pala, gagamitin natin yung ating mga sarili to help others to repent, to go back to God, you will shine like stars forever and ever. Pagdating ng Panginoon. Di ba? So, katulad ng punong ito, masasabi ko din ito na tree of life. Kasi, sabi ng Daniel, magliliwanag yung mga buhay ng mga nag-share ng gospel sa lahat. So, ngayong umaga, gusto kong i-imagine ang mga buhay natin. Ganito ba kaya, sa pagdating ng Panginoon, ganito kaya ang buhay natin o ganito? Itong kabila, walang kailaw-ilaw. May liwanag kaya makikita sa atin, sa mga sinera natin ng gospel. Na yung sinera natin, mag-share din sila. Or alin ang mas gusto nyo? Itong picture na to o itong picture na to? Di ba mas gusto natin to? Anong ibig sabihin niya? They want souls together. Lahat ng puno ay nagliliwanag. Naniniwala ako mga kapatid sa muling pagbabalik ng Panginoon. Doon natin ma-discover yung mga tao na mga tumanggap sa Panginoon dahil sa atin. No? Hindi man natin alam ito, pero yun ang maganda. No? Kasi pagdating sa langit, it will be very, very exciting. But my prayer this morning is that I hope pagdating natin sa langit, our lives are like tree of life. Maraming mga kinang dahil maraming nakakilala sa Panginoon. Maraming tayong natulungan na mga nakakilala na nag-share din sila ng salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman natin sa oras na ito. Baka natatakot tayo, baka wala na tayo. May isang kinang. Pero mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin ngayong umaga, let us win soul together. Kasi ang pinapanalangin ko na makita pagdating natin sa langit,
maraming ilaw. Nasa kasama tayo. Mas masaya. Kaysa dito. Di ba nakakalungkot yan? Yung nakapalibog sa iyo, walang kailaw-ilaw. Kaya let's help each other, no? Then as weak souls together. Po, may nakita tayong tatlo ngayon pong umagang ito, no? Yung mga participants, tayo sumampalataya sa Panginoon. No? Ang practice, no? We catch, we take care, we nurture, no? The lost souls. And then ang product, tree of life. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming narinig. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuturuan mo kami ng mga bagay na ito para maging handa kami sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Panginoon, salamat dahil may mga tao na hindi natakot at hindi nahiya na ibahagi ang salita ng Diyos sa amin. At hindi rin sila napagod na patuloy na ibahagi ito sa amin. At salamat din po sapagkat sa inyong biyaya, kami po ay tumugon sa paanyayang yun. Dalayan niyo po sa umagang ito, nawang niyo pong salita ay i-apply namin sa buhay namin. Tulungan mo kami na makisama, makisali sa paghihikayat ng mga kaluluwa na naliligaw ng landas. Panginoon, gusto namin na pagdating namin sa langit na bayan ay magdingin ang aming pong mga buhay. Because of those souls who accepted you as their Lord and Savior. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.